Matagal nang nakatayo ang Metropolitan Theater sa Maynila, isang obra ng sining noong panahon ng mga Amerikano. Sa bawat arko at ukit nito, nakatago ang alaala ng mga dekada ng musika, tula at trahedya. Ngunit higit sa lahat, may mga lihim itong pilit itinatago. Mga kaluluwang hindi kailanman nakaalis sa entablado. Nang taong iyon, ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang muling pagbubukas ng teatro matapos ang mahabang panahon ng pagkasira. Nagsimula ang pag-aayos, pininturahan ang mga pader at inayos ang mga upuan. Ngunit sa tuwing gagabi, may mga ingay na hindi maipaliwanag ang mga trabahador. May naglalakad sa balcony kahit sarado na ang pinto. Sabi ni Mang Lito, isa sa mga matagal ng maintenance worker, minsan may maririnig kang babaeng kumakanta, pero walang tao sa stage. Isa sa mga kabataang bagong volunteer ay si Elena, isang estudyanteng mahilig sa sining at teatro. Isa siya sa mga naimbitahan para tumulong sa pagbubukas ng museo sa loob ng Met. Bagaman narinig na niya ang mga kwentong kababalaghan tungkol dito, hindi siya naniniwala. Hanggang sa unang gabi ng kanilang ensayo, tahimik ang paligid at tanging ugong ng ilaw ang maririnig. Habang pinupunasan ni Elena ang mga lumang upuan, napansin niyang may isang babaeng nakaupo sa dulo ng row. Nakasuot ng lumang bestida, parang galing sa 1930s, at nakayuko lang. "Ma'am, bawal po muna dito, may inaayos pa," sabi ni Elena habang papalapit. Pero nang makalapit siya, napansin niyang malamig ang paligid. At sa sandaling tumingin siya sa babae, wala itong mukha. Mabilis siyang umatras, napasigaw at halos matumba. Paglingon niya, wala ng tao. Ngunit sa sahig, may naiwan, isang piraso ng lumang tiket. Sa ilalim ng kupas na papel, mababasa ang petsa, June 12, 1945. Ang huling tanghalian. Nang ibinalik ni Elena ang tingin sa stage, nakasindi na ang mga ilaw. At doon, sa gitna ng entablado, may nakatayong babae, nakaputing bestida, humahawak sa mikropono, at kumakanta sa wikang hindi na niya maintindihan. Ang boses ay maganda, ngunit malamig. At sa bawat nota, ramdam ni Elena na hindi iyon kanta ng tao, kundi isang awit ng mga naiwan. Hindi maipaliwanag ni Elena kung paano siya nakatayo roon. Ang mga binti niya ay tila nakabaon sa sahig, habang ang malamig na boses ng babae sa entablado ay pumapaloob sa buong teatro. Ang bawat echo ay parang may kasamang bulong, mga tinig na sumasabay sa iisang himig. Ang liwanag mula sa stage ay kumikislap, tila kandilang mauupos. Sa bawat kisap ng ilaw, nag-iiba ang anyo ng babae. Minsan, parang artista sa lumang pelikula. Minsan, parang bangkay. "Miss? Miss Elena!" Sigaw ng janitor mula sa pintuan. Napabalikwas siya, biglang natigil ang awit at muling bumalik sa dilim ang entablado. "Ang tagal mong nakatayo diyan. Kanina pa kita tinatawag. Bakit parang tulala ka?" tanong ng janitor. "May nakita akong kumakanta roon sa stage. Wala namang tao roon. Ako na ang huling pumasok bago ko ilock ang likod." Sagot nito nakakunot-no. Kinabukasan, ikinuwento ni Elena sa iba ang nakita niya, ngunit tinawanan lang siya. "Baka pagod ka lang. Alam mo naman, may stage imagination daw sabi ng mga actors." Pero hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sa panaginip niya, naroon ulit siya sa loob ng teatro. Nasa gitna siya ng audience seats habang nakasindi ang mga ilaw. Sa entablado, naroon muli ang babae. Ngunit ngayon may mga taong nakapalibot sa kanya, lahat nakaupo, nakatingin. Mga mukha ng manonood, ngunit walang buhay. Nang matapos ang kanta, pumalakpak ang lahat. Sabay-sabay, mabagal sabay ng isang nakabibinging katahimikan. Lumapit sa kanya ang babae sa entablado, may ngiting mapait, saka mahina ang boses na sinabi, "Bumalik ka bukas, marami pa kaming ipapakita." Pagbangon ni Elena, pawis na pawis siya. Tiningnan niya ang cellphone niya, 3:03 a.m. Kinabukasan, nagpa siyang bumalik sa Metropolitan Theater. Hindi na siya natakot, gusto niyang malaman kung totoo ba ang nakita niya. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ng main hall, may bagong nakadikit na poster, "Reopening Night," ang huling tanghalian, featuring
Lucia de Vera. Napakunot noo siya. Lucia de Vera? Iyon ang pangalan na nakasulat sa likod ng lumang tiket na nakuha niya kagabi. Muling pinagmasdan ni Elena ang poster na iyon. Luma ang disenyo, pero bago ang pagkakadikit. Hindi niya maintindihan kung bakit mukhang bago ang papel, gayong ang pamagat ng palabas ay pareho ng nakasulat sa tiket mula 1945. Ang Huling Tanghalian, featuring Lucia de Vera. Sino si Lucia de Vera? Lumapit siya sa caretaker ng teatro, si Mang Lito, upang magtanong. Ah, si Lucia? Sagot nito, habang nag-aayos ng mga lumang kable. Isa yan sa mga pinakasikat na soprano noong dekada 40. Sikat siya rito bago sumabog ang giyera. Pero, huminto ito sandali na patingin sa entablado. Dito rin siya namatay. Kwento ni Mang Lito, noong huling araw ng pagtatanghal ni Lucia, sumalakay daw ang mga sundalong Hapon sa Maynila. Marami ang nagsisiksikan sa loob ng teatro, umaasang ligtas doon. Habang kumakanta si Lucia ng pambungad na awitin, tinamaan daw ng bomba ang bahagi ng gusali. Ang mga manonood ay nagtakbuhan, pero siya raw ay nanatiling nakatayo, hawak ang mikropono habang gumuho ang kisame. Ang sabi ng matatanda, dagdag ni Mang Lito, hanggang ngayon daw, maririnig mo pa rin siyang kumakanta tuwing 9:00 ng gabi. Yung awitin niya noon, iyon daw ang tinatawag nilang awit ng mga naiwang kaluluwa. Kinilabutan si Elena. Gusto niyang magtanong pa, pero narinig nilang may biglang bumagsak sa entablado. Paglapit nila, may lumang plake na nahulog mula sa dingding. Binasa nila ito. In memory of Lucia de Vera, 1917-1945, the last voice of the Met. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagdesisyon si Elena na magsaliksik. Sa lumang archives ng Maynila, nakita niya ang ilang artikulo tungkol kay Lucia. Lahat ay nagsasabing pareho, siya ang huling tumugtog sa Metropolitan Theater bago ito nasira noong World War II. Ngunit isang dokumento ang kakaiba, isang police report na nagsasabing hindi nakuha ang katawan ni Lucia matapos ang pagguho. Wala ring nailibing na bangkay. Habang binabasa ni Elena iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan kahit walang hangin. Sa gilid ng pintuan, may dumaan na aninong babae. May suot na lumang bestida at mula sa malayo, maririnig ang pamilyar na tinig na bumubulong. Naghihintay sila, Elena. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa archives, hindi na mapakali si Elena. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang boses ni Lucia de Vera, malamig, malungkot, at tila humihingi ng tulong. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula siyang makapanaginip ng parehong eksena. Ang entablado ng Met, ang mga ilaw na unti-unting nagsisindi, at si Lucia nakatayo sa gitna, humahawak ng mikropono. Sa likod niya may mga taong nakaupo, lahat ay nakangiti, ngunit mapuputla, parang mga bangkay na buhay. Ang huling tanghalian, maririnig niyang bulong ng babae bago siya magising. Kinabukasan, bumalik si Elena sa teatro. Hindi na siya nagdalawang isip. Gusto niyang makita kung totoo nga ang sinasabi ng mga alamat. Nang makarating siya, halos madilim na, 8:00 ng gabi. Si Mang Lito ay paalis na, ngunit iniwan niyang bukas ang isang pinto. Kung may maririnig kang kumakanta, huwag mong sagutin. Paalala nito bago tuluyang lumabas. Nang tuluyan ng lumalim ang gabi, tahimik na pumasok si Elena sa loob. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang langit-ngit ng lumang sahig. Dumiretso siya sa entablado at hinaplos ang lumang mikropono na nakapwesto pa rin doon. Pagdampi ng kanyang kamay, biglang bumukas ang mga ilaw ng stage. Sa isang kisap, narinig niyang tumugtog ang isang lumang piyesa. Mahina sa una hanggang sa unti-unting lumakas. At sa gitna ng ilaw, unti-unting lumitaw si Lucia. Nakasuot siya ng puting bestida, maayos ang buhok at ngiting parang buhay. Salamat sa pagbalik. Anya, ang boses ay parang alon ng hangin. Hindi pa tapos ang aming palabas. Napaatras si Elena. Lucia, ano ang kailangan mo sa akin? Ngumiti ito. Kailangan kong matapos ang awit, pero kailangan ko ng makikinig. Sa paligid, unti-unting nagsilabasan ang mga figura sa dilim. Mga lalaki't babaeng nakapurmal,
nakaupo sa mga lumang upuan. Lahat ay maputla, ngunit nakangiti, nakatingin kay Lucia. Nagsimula siyang kumanta. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong teatro, mas maganda kaysa anumang narinig ni Elena sa tanang buhay niya. Ngunit sa bawat liriko, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan at unti-unting nanginig. Hindi makagalaw si Elena. Ang lamig ng hangin sa loob ng teatro ay tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga manonood, mga anyong puti at abo, ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay walang itim, parang mga hukay. Ang tanging naririnig ay ang paghinga ni Lucia de Vera. Nakatayo pa rin sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, ngunit ngayon ay parang nalulusaw ang kanyang katawan. "Lucia, ano to?" Nanginginig na tanong ni Elena. Ngumiti ang babae, mapait. "Ito ang huling tanghalian at matagal nang naghihintay ang mga tagahanga ko. Kailangan naming matapos ang palabas at ikaw ang huling saksi." Sa isang iglap bumukas ang mga ilaw ng buong teatro. Ang kisame ay tila bumabalik sa dati nitong anyo, maganda, bago at puno ng mga nakasabit na dekorasyon. Ngunit nang lumingon si Elena, wala na ang mga sirang upuan. Ang paligid ay puno ng tao, buhay, tumatawa, nagsasaya. Nasa taong 1945 na siya. Nakasuot siya ng lumang damit, parang artista. Sa harap niya si Lucia, buhay na buhay, nakahanda para sa kanyang huling kanta. "Halika," sabi ni Lucia, sabay abot ng kamay. "Tumulong kang tapusin ito." Nang hawakan niya ito, dumaloy sa kanya ang isang alon ng mga alaala. Si Lucia na kumakanta habang bumabagsak ang bomba, ang mga manunood na nagtatakbuhan, ang sigaw ng takot, at ang apoy na lumalamon sa entablado. Biglang sumabog ang liwanag at bumalik siya sa kasalukuyan. Ngunit ngayon, ang mga multo sa paligid ay nakapalibot na sa kanya. Nakaupo sila sa mga upuan, nakatitig, sabay-sabay na bulong. "Tapusin mo." Wala siyang nagawa kundi tumingin kay Lucia na ngayon ay parang umiiyak. "Ayoko nang kantahin yan," sigaw nito. "Hindi ko yan tinapos noon dahil alam kong mamamatay ako." Ngunit parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang mga pinto ng teatro ay kusa nang nagsasara. Sa paligid, naririnig ni Elena ang mga tinig, mga pangalan, mga sigaw, mga dasal. At sa gitna ng kaguluhan, marahang lumapit si Lucia kay Elena. "Tulungan mo akong matapos ito para makaalis na kami." Nanginginig ang boses ni Elena. "Paano? Kantahin mo ang huling linya." Sa oras na iyon, nagbago ang mikropono. Naging itim, parang gawa sa abo. Hawak ni Elena habang nakatitig sa mga kaluluwang naghihintay. Dahan-dahan niyang sinimulang kantahin ang awitin. Ang huling nota ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. At bago siya mawala ng ulirat, narinig niyang sabay-sabay ang bulong ng mga manonood. "Maraming salamat sa huling tanghalian." Nang dumilat si Elena, nasa gitna pa rin siya ng entablado ng Metropolitan Theater. Ngunit iba na ang paligid. Ang mga ilaw ay kumikislap sa bughaw na liwanag, at sa bawat sulok may mga aninong parang usok na gumagalaw. Mga kaluluwang hindi matahimik. Sa harap niya, si Lucia de Vera ay nakaluhod, hawak ang kanyang dibdib, tila hirap huminga. "Tapos na," mahinang sabi ni Lucia. "Ngunit bakit? Bakit hindi pa rin kami makaalis?" Dinig ni Elena ang mahinang pag-iyak sa paligid, mga tinig ng mga manonood, ng mga musikero, ng mga trabahador ng teatro na namatay noong pagsabog. Lahat sila ay naroon, mga kaluluwang naiipit sa pagitan ng dalawang panahon. "Lucia," sabi ni Elena, "baka may kailangan pang gawin, baka hindi pa natatapos ang palabas." Tumayo si Lucia, dahan-dahan. "May isa pang kanta, isang awitin na hindi ko kailanman naawit ng buo, ang awit ng mga naiwan." Tumingin siya kay Elena, puno ng pagmamakaawa. "Tulungan mo akong awitin ito." Nang marinig iyon, muling umilaw ang entablado. Tumugtog ang lumang piano sa gilid, bagaman walang nakaupo roon. Isa-isang nagsidatingan ang mga aninong musikero. Bawat isa ay nakasuot ng uniforme noong 1940s. Ang tunog ay malambing ngunit mabigat, parang nagdadalamhati. Habang kumakanta si Lucia, unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang kanyang boses ay tila nagiging liwanag mismo, ngunit habang tumatagal,
Napansin ni Elena na ang mga aninong nakikinig ay naglalaho. Isa-isa, parang sinasagip ng awitin. Naluha si Lucia ngunit nagpatuloy. Ito ang awit ng mga naiwan, ng mga hindi nakaalis, ng mga kaluluwang naghihintay sa liwanag. Ngunit nang matapos ang huling linya, may isang anino na hindi nawala. Isang lalaki sa gitna ng audience. Nakatayo siya, suot ang lumang unipormeng Hapones, hawak ang baril. Ang mga mata niya ay pula, galit. Siya ang dahilan, bulong ni Lucia. Siya ang pumatay sa amin. Biglang lumakas ang hangin, nagdilim ang paligid, at ang sundalong iyon ay Nanginginig pa rin si Elena habang nakatitig sa gitna ng dilim. Ang entablado ng Metropolitan Theater ay tila buhay, humihinga. Ang bawat tunog ng sahig ay parang yabag ng mga patay na bumabalik. Mula sa anino, muling lumitaw ang sundalong Hapones. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kirot. Sa kanyang dibdib, may malaking sugat na tila hindi kailanman gumaling. Ang mga mata niya ay nag-aalab ng pula at ang hangin sa paligid ay biglang lumamig ng husto. "Bakit ka pa naririto?" tanong ni Elena, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit imbes na sumagot, inangat ng sundalo ang kanyang lumang baril. Hindi upang barilin, kundi upang ituro kay Elena ang isang direksyon. Sa likod ng entablado, sa dating dressing room, tila may kumikislap na ilaw. Nagsimula siyang maglakad papunta roon habang ang sundalo ay dahan-dahang sumusunod. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga paanas na tinig ng mga kaluluwa. "Huwag kang papasok." Doon nagsimula ang lahat. Ngunit pinilit niya at nang marating niya ang pinto, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, amoy pintura, pulbura at dugo. Sa gitna ng silid ay isang lumang kahon, parang baul. Sa ibabaw nito ay may mga papel, lumang litrato at isang rosaryo. Kinuha niya ang isa sa mga larawan. Nakangiting si Lucia de Vera, katabi ang ilang sundalong Pilipino at ang parehong sundalong Hapones. Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Magkaibigan?" bulong niya. Dinig niya ang boses ni Lucia, mahina mula sa dilim. "Hindi lang magkaibigan, minahal ko siya." Lumitaw ang kaluluwa ni Lucia sa kanyang likuran, mga matay puno ng luha. Ngunit nang dumating ang giyera, pinilit siyang barilin ang lahat ng nasa teatro. Hindi niya ako sinunod, kaya siya mismo ang pinaslang. Dahan-dahan namang tumango ang sundalo, ngayon ay nakayuko. Ang baril sa kanyang kamay ay naglaho, napalitan ng bulaklak ng liryo. "Pareho kaming naiwan dito," sabi ni Lucia, humihikbi. "Parehong nakakulong sa awit at alaala." Biglang umuga ang entablado. Ang kisame ay parang mabubuwag. Mula sa dingding, nagsimulang bumuka ang mga bitak at mula roon ay umaagos ang malamig na hangin na parang ang halakhak ay gumulong sa buong teatro, malalim, buo at puno ng pang-uuyam. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok, parang multo ng nakaraang palabas na muling binuhay. Si Elena ay napaatras habang hawak pa rin ang lumang papel na naglalaman ng mga liriko ni Lucia de Vera. "Lucia, sino yon?" tanong niya, nanginginig ang boses. Ngunit si Lucia ay tahimik lang, nakatingin sa entablado na tila may nakikita. "Si Don Ricardo," mahinang sabi niya. "Ang dating may-ari ng teatro, siya ang dahilan kung bakit maraming kaluluwang nakakulong dito." Sa labas ng kurtina, may aninong dahan-dahang lumalapit. Isang matangkad na lalaki, suot ang lumang Amerikana, may hawak na baston. Ang kanyang mukha ay wala ng laman, ngunit ang bibig ay bukas na bukas, tila walang katapusang ngisi. "Walang aalis dito," sabi ng tinig, mabagal at malamig. "Ang teatro ay para sa mga artista, habang buhay man o patay." Naglaho si Lucia sa tabi ni Elena, at sa halip ay naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok, ang hinga ng nilalang sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Don Ricardo nakatayo sa mismong likuran niya. "Bakit mo ginising ang palabas?" tanong nito. "Ang katahimikan ng aking dula ay matagal ko nang binuo. Hindi mo ba alam na bawat awit, bawat sigaw, bawat palakpak ay may kapalit na kaluluwa?" Napasigaw si Elena at biglang tumakbo. Ngunit ang mga pinto ng teatro ay nagsara, isa-isa hanggang wala siyang mapuntahan. Ang sahig ay nagsimulang gumalaw. At sa bawat hakbang niya ay may mga kamay na sumusulpot mula sa dilim, mga kamay ng mga dating manonood, kumakapit sa kanyang mga paa, humihila pababa.
narinig niya muli ang boses ni Lucia mula sa itaas ng entablado. Elena, kantahin mo ang awitin. Yan lang ang makakapagpalaya sa kanila. Umiiyak si Elena habang tumakbo sa gitna ng entablado. Habang si Don Ricardo ay papalapit, ang mga matay nagliliyab sa dilim. Binuksan niya ang papel, pinilit basahin ang mga salita kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa dulo ng gabi, ang liwanag ay magbabalik. Sa bawat linya, umaalab ang ilaw sa paligid. Ang mga anino ay napapaatras at ang mga kamay sa sahig ay unti-unting naglalaho. Ngunit si Don Ricardo ay sumisigaw, galit na galit. Hindi mo pwedeng tapusin yan, akin ang entabladong ito. Ngunit nagpatuloy si Elena. Tahimik na muli ang teatro, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot sa entablado. Si Elena ay nakatayo sa gitna, hawak pa rin ang lumang papel ng kanta, habang si Lucia de Vera ay unti-unting nagiging malinaw sa kanyang harapan. Ang huling eksena, wika ni Lucia, may lungkot sa tinig. Ito ang bahagi ng palabas na hindi ko kailanman natapos. Kailangan nating tapusin ito para sa kanila. Sa paligid nila, nagsimulang bumalik ang mga kaluluwa. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na sila galit o malungkot. Ang ilan ay nakangiti, ang iba'y mahina pang pumapalakpak. Parang handa silang magpaalam. Lumapit si Elena kay Lucia. Paano natin sisimulan? Ngumiti si Lucia. Katulad ng dati, ako ang kakanta, ikaw ang magsasara ng kurtina. Tumunog ang lumang piano. Walang tao, ngunit marahang tinutugtog ang himig na puno ng kirot. Sa bawat nota, naramdaman ni Elena ang bigat ng mga taon, ng mga kaluluwang naipit sa nakaraan. Nagsimulang umawit si Lucia. Kung ito man ang wakas, hayaang tanghalin ang pag-ibig. Sa gitna ng abo, muling sisilang ang musika. Habang umaawit siya, unti-unting nagiging liwanag ang kanyang katawan. Ang mga kaluluwa sa paligid ay umaangat, naglalaho sa hangin, tila dinadala ng melodiya patungo sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng awitin, biglang lumindol ang sahig. Ang kurtina sa likod ay bumukas ng kusa at mula roon ay sumilip ang anino ni Don Ricardo. Ngayoy parang abo na lang ang katawan, ngunit naroon pa rin ang galit. Hindi pa ito ang wakas. Habang may nakikinig, mananatili ako. Hinawakan ni Lucia ang kamay ni Elena. Ngayon, bulalas niya. Sabay nilang hinila ang lubid ng kurtina habang patuloy si Lucia sa pag-awit. Sa mismong sandaling tuluyang bumaba ang kurtina, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong teatro. Narinig ni Elena ang mga huling salita ni Lucia, mahina ngunit malinaw. Salamat sa pagwawakas ng palabas. Pagmulat ni Elena, wala na si Lucia. Ang buong teatro ay tila bagong ayos. Malinis, tahimik at puno ng amoy ng lumang kahoy. Wala na rin ang baston ni Don Ricardo. Lumabas siya ng teatro at nang lumingon, nakita niyang bukas ang mga ilaw sa loob. Parang may palabas na nagsisimula. Ngunit sa marquee sa itaas, may nakasulat na bago. Metropolitan Theater presents Ang Huling Tanghali, starring Lucia de Vera and Elena Santos. At sa sandaling iyon, narinig niya ang mahinang palakpakan mula sa loob. Marahang, paulit-ulit, hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Elena sa Metropolitan Theater. Matapos ang kakaibang karanasang iyon, nagpasya siyang isulat ang buong nangyari. Hindi bilang kwentong katatakutan, kundi bilang isang pagpupugay sa mga kaluluwang minsang nagbigay buhay sa entabladong iyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga alikabok at amoy ng lumang kahoy. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang pagugong ng hangin na tila humahaplos sa bawat upuan. Ngunit ngayon, wala na ang bigat ng dilim. Parang nakahinga na muli ang teatro. Umupo siya sa gitnang hanay, sa parehong lugar kung saan una niyang narinig ang tinig ni Lucia. Dala niya ang lumang papel ng awitin, ngayoy medyo kupas na. Nagsimula siyang basahin ito ng pabulong. Sa dulo ng gabi, muling sisilang ang musika. At sa sandaling iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Kasunod ang mahinang tugtog ng piano. Hindi niya nakita kung saan galing, ngunit narinig niya ang boses ni Lucia, malambing, puno ng kapayapaan. Salamat Elena, natapos din ang palabas. Napaluha siya. Lucia, nandyan ka pa ba? Walang sumagot, ngunit sa entablado, sumindi ang isang spotlight.
patungo sa gitna kung saan nakatayo ang mikropono. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang, maririnig niya ang mga tunog ng mga dating manonood. Mahihinang palakpak, mga tinig na bumubulong ng bravo, mga halakhak ng kasiyahan. Nang marating niya ang gitna, tumingin siya sa taas. Ang kisame ng teatro ay parang kumikislap. Nagbabalik sa dating ganda nito. Ngumiti siya sabay sabing, "Para sa inyo, Lucia, para sa lahat ng naiwan." At nagsimulang tumugtog ang awitin sa sarili nitong himig, kahit wala siyang tinutugtog. Isang liwanag ang bumalot sa kanya at sa loob ng ilang segundo, nakita niyang puno ng tao ang teatro. Mga manonood, musikero, aktor, lahat nakatayo, masiglang pumapalakpak. Ngunit sa isang iglap, naglaho muli ang lahat. Tahimik na naman ang paligid. Umupo si Elena sa entablado at doon niya napansin, sa gilid ng sahig may nakaukit na bagong linya. Ang entablado ay buhay hanggat may nagsasalaysay. Mula noon, muling binuksan ang Metropolitan Theater sa publiko. Ngunit may mga nagsasabing tuwing gabi ng tag-ulan, may maririnig na awit mula sa loob. Boses ng isang babaeng kumakanta habang may mahinang palakpak sa dilim. At kung suswertehin ka, minsan daw ay makikita mo sa gitna ng entablado si Lucia de Vera, nakangiti, nakatayo sa ilalim ng liwanag, handa para sa isa pang huling tanghalian. Maraming salamat sa panunood ng Ang Huling Tanghali sa Metropolitan Theater. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng katatakutan at kababalaghan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento dito sa Ghostery. Gusto mo bang maging bahagi ng aming Paranormal Circle? Join our YouTube membership. Makakakuha ka ng exclusive perks tulad ng behind-the-scenes stories, early access sa mga bagong episodes, at special member shoutouts sa bawat video. Kaya ano pang hinihintay mo? Support Ghostery, and together, let's keep the spirits alive. This is Ghostery, where every story